Iba't iba ang anyo ng tinatawag nilang Christmas. Ang kinagis ng tradisyon na di umano'y siyang pinakadakilang araw dahil kapanganakan daw ng tagapagligtas. Gayunpaman, kung susuriin ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Katoliko at Protestante, ay marami ang bumabangong katanungan. Una na rito, ang ukol sa tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang paraan ng pagdiriwang nito. Ano nga ba ang pinagmula ng tradisyong Christmas? Yan ang ating aalamin sa Kaalaman ng Lahat. Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil napakarami ng mga misleading social media content para lang makakuha ng likes at views. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ibabahagi namin sa inyo sa Kaalaman ng Lahat. Ayon sa isang aklat, ang salitang Christmas ay mula sa salitang Christ at Mass. Sa araw na yon ay isinasagawa ng mga Katoliko ang isang misa bilang pag-alaala daw sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay ginagawa nila tuwing December 25. Share ko lang, alam niyo ba na hindi mababasa sa alinmang aklat ng Biblia kung ano ang exact date ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Kaya nga, according sa mga authority ng Iglesia Katolika, hindi sinelebrate ng mga unang Kristiyano ang Christmas. Hindi natin yan ipinagtataka dahil hindi nga nakasulat sa Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus. At hindi rin ipinagutos na ito ay ipagdiwang. At ang isa pang confusing ay paiba-iba ang petsa ng ginawa nilang pagdiriwang. Ayon kay Clemente ng Alejandria, April 20 o May 20, at ang marami naman sa silangan ang naniniwala na January 6. Kung controversial pala ang petsa, paano naging December 25? Noong 4th century, binago ni Papa Julio I. From January 6, ginawa niyang December 25. Okay lang ba yon? Wala naman daw nakakaalam ng tunay na petsa. Kaya ano ang tawag ng isang aklat sa pista ukol sa kapanganakan ni Kristo? Ang nativity ay isinakristiyanong kapistahang pagano. Noong December 25, yung birthday ng Jesus, na yung original celebration kapag December 25. Ang pinagkunan ng petsa ng pagdiriwang ngayon ng Christmas ay mula sa kapistahan ng mga pagano, ang pananampalatayang mitraiko ng mga Romano. Ang kapistahan daw ng tinatawag nilang Diyos ng Araw, Sol Invictus. Hindi lang petsa ang mula sa pagano, di maging ang iba't ibang kaugalian na ginagawa sa pagse-celebrate ng Christmas. Halimbawa ay ang Christmas tree, Christmas candle, o Christmas light. Hindi ba kayo naniniwala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Bakit hindi ninyo sineselebrate ang kapanganakan niya? Question lang, big deal ba? Kasalanan ba na i-enjoy lang ang mga Christmas traditions? Hello, holiday lang naman ito. Yan ang ating aalamin sa Kaalaman ng Lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nakikiisa sa pagdiriwang ng Pasko o Christmas, sapagkat ang pagdiriwang po nito at yung mga gawain, yung mga tradisyon po na nakaugnay dito ay labag po sa Biblia, mga kaibigan. Baka sabihin po ng iba, hindi ba kayo naniniwala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Hindi nyo ba pinahahalagahan yon? Bakit hindi ninyo sineselebrate yon? Ang sagot po, mga kaibigan, naniniwala kami sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo at hindi lang po kami basta naniniwala, kundi nagpupuri pa kami sa Panginoong Diyos at lubos na nagagalak sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang tagapagligtas. Gaya po ng mababasa natin dito sa Lucas 2:7 hanggang 14. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki.
at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Mga kaibigan, napakadakilang pangyayari po ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ipinanganak po ay ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, dapat talaga itong ikagalak dahil oportunidad ito para po sa lahat para maligtas. Subalit, kung meron man po na lalong dapat magsaya sa pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang mga tao po na makikinabang dun sa gagawin niyang pagliligtas. Kaya tanungin po natin ng Biblia, sino po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na ililigtas ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Efeso 5:23. Ganito ang pahayag ng Biblia. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan, sino po ang pinatutunayan ng Biblia na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon po sa ating binasa, ang kanyang katawan na siyang iglesia. Bakit po ang iglesia ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo? Ang binasa natin kanina, talatang 23 po yun. Ang babasahin natin ngayon ay talatang 25 naman. Ganito po ang nakalagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Napansin po ba ninyo, mga kaibigan? Ang iglesia po ang pinaghandugan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. Ano po katumbas nun? Ang iglesia ang tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo. Aling iglesia po kaya? Ang katawan ng Panginoong Hesukristo na kanyang tinubos. Pakinggan po ninyo at babasahin natin ang nakatala. Dito naman po sa Gawa 20:28 mula po sa isang English na translation. Ang translation po ni Ginoong Lamsa. Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Take it therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Mga kaibigan, ang Church of Christ o ang Iglesia ni Kristo po, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang Iglesia ni Kristo po ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Yan nga po ang dahilan, mga kaibigan. Kaya kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay talagang nagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos at lubos po naming ikinagagalak ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo dahil siya po ang tagapagligtas at ang ililigtas po niya ay ang kanyang katawan na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Hindi po kami nakikiisa sa pagdiriwang po ng Christmas o Pasko tuwing December 25 dahil wala pong mababasa sa Biblia na sa petsang yan ipinanganak ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa tanong po sa atin na big deal daw ba, kasalanan daw ba na i-enjoy ng iba yung mga tinatawag na Christmas traditions, samantalang yun daw ay holiday celebration lang naman. Mga kaibigan, narinig at napanood na po natin kanina na ang petsa at mga iba't ibang kaugalian o tradisyon na nakapaloob po sa pagdiriwang ng Pasko o Christmas
ay mula po sa mga pagano. At hindi po tayo dapat nakikibahagi sa mga gawaing pagano, sapagkat ito po'y kasalanan sa harap ng Panginoong Diyos. At ang katunayan niyan ay mababasa po natin dito sa unang Korinto 10:20. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Kundi, ang inihahandog ng mga pagano ay handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong makibahagi kayo sa mga demonyo. Mga kaibigan, alinsunod po kay Apostol Pablo, ang pakikibahagi po sa mga pagano ay katumbas po ng pakikibahagi sa mga demonyo. Kaya ano pong tagubilin sa mga tunay na Kristiyano? Dapat po ay wag na tayong mamuhay na gaya ng mga pagano. At yan po ay mababasa natin dito naman sa Efeso 4, ang talata po ay 17. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Mga kaibigan, ang mga tunay na Kristiyano po, hindi po namumuhay na gaya po ng mga pagano. Kung gayon, kasalanan po sa harap ng Panginoong Diyos ang pagdiriwang po ng tinatawag na Pasko o Christmas tuwing December 25. At hindi lang yon, kundi maging yung iba't ibang mga kaugalian na nakapaloob po dito, sapagkat ang mga ito po ay mula po sa mga pagano. Ngayon ay alam nyo na kung bakit hindi nagse-celebrate ng Christmas ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.